good afternoon, welcome back sa ating channel na It's a Shop. So ngayong umaga may nag-request na mag-share daw ako kung paano mag-acclimate ng mga halaman na galing sa tissue culture. So dati po kasi nabili ako ng mga plants na galing sa tissue culture. So ang nangyari, no, pagdating po dito, no, may mga ginagawa kami na steps, no, kung paano namin ito acclimate. Kasi yung mga tissue culture na mga plants ay merong nakalagay sila usually sa laboratory na air condition, may grow light na sakto dun sa kanilang needs, no. At syempre, no, mag-alagang-alaga sila, 100% humidity, ganda yung temperature, aseptic yung environment or yung media na ginamit, no. Aseptic meaning walang kahit anong element na bacteria or fungus o ano man. At minsan nakakabili rin pala ako ng mga tissue cultured na mga bote. Siyempre may halaman pero contaminated. So anong ginagawa ko, no, pagdating dito para mabuhayin yung mga contaminated na actually patapon na yun, tatapon na lang nila. Ako naman binibili ko, tonto ako yan pagka may mga contaminated na mga bote. Kasi ang ginagawa nila dyan pag contaminated, yun nga, tinatapon nila yan or dinidispose kasi ayaw nilang kumalat yung contamination dun sa laboratorio. So ako naman na opportunistang plantito, binibili ko yung mga tissue cultured na contaminated na yun ng mga bote. Tapos, no, i-acclimate natin. So paano nga i-acclimate, no? So pagdating nung halaman na yun, siyempre kahit contaminated yun, hindi ko naman pwedeng itanim agad dyan sa initan, diba? Kahit na bare months, may chance na mataas yung chance na matuyo nila. So ang ginagawa ko niyan, ito yung gamit na itong lugar na to dati. Diyan ko yan iahalera lahat. Sako-sako yung bote na yon. So mga dalawa, tatlong sako, yan, lalagay ko dyan mga bote. At hayaan ko lang sila dyan ng mga almost 1 week, no? Naka-close pa rin, no, yung mga bote na yon. At after a while, no, after siguro ng mga 4 na araw, 5 araw na nandyan na sila, ay unti-unti ko nang bubuksan yung takip nun. Naka-sealed. Wala kasi yung sample dito pero naka-sealed. Yung kanina nakita yung mga bote, ayun yung mga gamit, yung mga galing yun dun sa mga laboratory na yun. So yung takip niluluagan ko para makasingaw yung tubig, yung hangin, at para yung 100% humidity ay unti-unting mabawasan yung humidity sa loob. Anong dahilan? Siyempre, para ma-acclimate yung mga plants sa loob. So pag binuksan mo na yon ay masasanay na yung halaman, pero huwag mo buksan, tanggalin mo lahat yung takip. Ano mo lang, luluagan mo lang muna yung takip hanggat bawat araw lalakihan mo yung pagkakabukas ng takip hanggat matanggal mo na yung takip. Pag tatanggal na ng takip, ang gagawin mo na noon, fast forward na, di ba? Maglalagay ako ng mga 2-3 timba dito o planggana. Lalagyan ko lahat yun ng mga low minerals na tubig. So una-una babanlawan ko dun sa unang planggana, no? Tatanggalin ko yung mga, ang media kasi noon, yung tinatawag nila Morishige skug ba yun, o yung basta yung mga tissue cultured na mga gulaman. So tinatanggal, may mga liquid, tas may mga form rin na gel, no? So nalilinis namin, no? Pag nilinis mo na yan sa unang banlaw, magkakaroon pa rin yan, may dumi-dumi pa rin yan. Siyempre contaminated yun, diba? So may mga fungus, may mga patay na halaman. So siyempre kasama yon sa binili mo.
Siyempre, mas mura naman yung kumpara sa mga goods na tissue culture, di ba? Na bote. So, after noon, ay lilinisan namin sa pangalawang banlaw, no? Tapos doon na namin yung tatanggalan ng mga itim-itim na mga parte nila. At yung pangatlo na banlaw, ayun na yung pinaka-final na banlaw niya. At after noon, hanggang ngayon, fast forward after 5 years, 6 years, magamitan namin ng mga live sphagnums. No, laging may, kaya kung mapapansin nyo, meron kami sariling nilagay ng sphagnums dito kasi gamit na gamit namin itong mga live sphagnums na ito mula dating hanggang ngayon. May mga hindi lang na binsalo sa mga live sphagnums na to, pero ayan, tingin nyo mo mag-aalaga kami ng ganito karaming sphagnums kung wala itong pakinamang. Hindi pa namin pinopromote, nabilin nyo kasi nga ginagamit namin. Ubusan kami. No, syempre, ayun yung sikreto namin. Gumagamit kami ng sphagnums sa paligid ng mga plants na bagong dating. O, tulad ng mga nepenthes na to. Ayan, naka-sphagnums yan. Ayan, sphagnums. Pati yung mga propagation dyan, ng mga delicate, naka-sphagnums. Pagka mga halaman na gusto nyo bigyan ng humidity, tanggalan ng alisin or iiwas sa mga fungus, bacteria o kung ano man, gamit kayo ng live sphagnums. So, magbibigay ng moisture, humidity, drop ng temperature, microclimate sa bawat plants. Kaya pansinin nyo, kahit na mga delicate na mga cultivar na ipupulsa natin, dahil warprick tayo pag mag-acclimate, kundi alam na kasi natin yung kung hanggang saan yung kaya ng mga halaman na to. Baga na-experience na natin. Kaya yan, no, may ipupulsa natin kahit na day 1 pa lang nakararating, pulsa agad. No, so dun balik tayo dun sa tissue culture. No, kapag naitanim na namin yun dito, no, hintayin na lang namin yan na gumanda kasi pangit pa yan sa umpisa. At marami dyan sa mga itinanim nyo ay magiging crispy o yung yung may mga mortality o pagkamatay ng mga halaman. So ayun yung kumbaga risk sa bilang bumibili ng mga contaminated na tissue cultured bottle. No, mataas yung chance na pagka inacclimate mo may mga mamamatay. Tapos doon rin magkakaroon din yung iba ng fungus pag hindi mo nabanlawan masyado yung halaman. Pag hindi mo nabanlawan, magkakapunggos, matutunaw yan. So kaya alalay sa dilig pagka acclimation. Tapos hindi rin agad namin tinarawan ng pulsan pagka galing sa tissue culture. Doon namin ginagamit yung mga may ingat na acclimation process. Minsan lalagay muna namin yan sa, ito wala pa to dati, mga plastic na yan. So lalagay lang muna namin yan dyan ng mga 1-2 linggo. Pag alam na namin medyo nasanay na sila sa lower humidity, papaarawan na namin yan, pulsan. So pag napulsan na namin, tulad ng mga to, alam na namin mangyayari, gaganda naman yan after mo mapulsan ng ilang linggo. Yun lang yun, yung proseso na yan. And yung pagwawater noon, ayun isa sa mga pinakamahalaga, top watering misting, para yung mga extra medium na nandun pa rin sa media at halaman mawawash out. Yan. So ganun. Tapos ano pa ba, media, ano bang ginagamit naming media pag ganun? Sphagnum and perlite, tapos with live sphagnum toppings. Ayan. Kung indoor ka naman, wala akong masyadong i-advise sa'yo, hindi ibagay mo na lang yung mga sinabi ko doon sa setup mo. No, kung halimbawa acclimation na hindi agad pulsan sa inyo, huwag nyo agad itapat doon sa pinakamainit na parte ng growing area or grow light nyo. Doon muna sa gilid, no? Tapos papunta doon sa pinakama intense na light, no? So acclimation process mahalaga talaga kapag nag-acclimate ka, kahit na tissue culture o hindi. At kapag na-acclimate mo na yung halaman, ganda na, no? Huwag kayong mag-alala pala dun sa mga natatakot na bumili ng mga tissue culture, kasi matibay rin ng mga tissue culture plant. Karamihan ng mga halaman nyo, aminin man hindi ng mga seller, galing sa tissue culture talaga.
Ang mga hindi lang galing sa tissue culture ay yung pinropagate through seeds na mano-mano, tsaka yung mga cuttings, ganyan, no, or basal, ayan. Kaya minsan ini-indicate nila. Pag mga ganun, medyo mataas yung value nun kasi mahirap yung trabaho na yan. Takes time, no. Sa mga tissue culture, medyo mas mura ng kaunti. No, kasi uniform lahat, genetics, pati yung gender ng plants kung nepenthes yan, di ba may gender, babae o lalaki yung bulaklak. So, clone talaga. Ang ano lang dito, ang maganda lang sa tissue culture, talagang mabilis yung pagpaparami. Pero hindi ko sinasabing unlimited dyan kasi may mga time na kakaproblema sa culture, yung batch na next batch ay nagkakaroon ng contamination, so mas nagmamahal yung halaman kasi wala nang next batch. It will take again another season na pag-culture again, no, hanggat ayun, makagawa sila ng maramihan. Dati kala ko pagka na tissue culture mo na okay na kasi, di ba, ang bilis lang eh, kung isang kurot lang ng tissue napaparami mo na. Pero na experience ko sa pag ano, may mga balita sa ibang mga kinukuhaan ko rin na nangyayari yun. Kapag nagkaroon ng contamination yung isang batch, kaya mapansin nyo, ba't ang mahal ng ganitong halaman yan? Maring may dahilan yun, no, na umunti yung supplies, ganyan, mas mataas yung demand. So yan, so kaya yung acclimation process na yun ay mahalaga, no? So ano pa bang mahalaga doon na iba pang ano pwede nyong gawin, no? Kasi ang nagtanong kasi sa akin na ito, indoor setup yung gamit niya eh. So kaya wala akong masyadong may bibigay. So ang sabi ko lang sa kanya, ibibigay ko kung ano yung ginagawa namin dito. So sa madaling salita, ang una namin ginagawa, unti-unti namin binubuksan yung mga bote ng tissue cultured bottle. Pag na-open na, no, ay huhugasan namin na hanggat mawala yung mga impurities or yung mga media para maiwasan yung fungus. Kasi chemical yan, tandaan nyo. Pagka nababad dyan sa tubig, ang unang tutubo dyan yung mga madaling tumubo ng mga ano, hindi dapat tumubo, mga fungus, algae, ganyan. So may time din na pwede kayo mag-replant. So yun. Tapos noon, kapag naibuksan nyo na at nahugasan nyo na, itatanim nyo na yun. Pagkatanim nyo, yung media na gagamitin nyo ay yung live sphagnum mo sa paligid. Sakto naman, yung nagtanong neto, bumili ng isang tray. So lalagyan mo lang yun ng live sphagnum mo sa paligid, ilalagay mo muna siya shaded. Kung meron kang ganitong setup, mas maganda yung medyo mataas yung humidity ng kaunti, no? Kasi isipin nyo, sa bote yun nakabuhay, wala nung ilang cellula pa lang siya hanggat lumaki yung halaman. So after yung ma-acclimate sa ganyang condition, ilalagay nyo na sa mas less humidity at mas intense yung light, no? After yung ma-acclimate ay yun na, no? So I think pagka na-acclimate nyo na yan, malapit nyo nang i-replant yan. Kasi pag galing sa tissue culture ay mataas yung magkaroon ng algae yung paligid ng ano. Kasi nga kahit na sabihin hinugasan nyo na yun ng 3 beses or 4 pa na beses, meron pa rin yung ano, meron pa rin yung mga chemicals na residual pwedeng kumapit sa inyong media na mag-cause ng algae. So maganda rin sa tissue culture, kahit malayo pwede yung issue. At saka sa isang bote ay nakamahina na yung 3 halaman. Minsan pinakamarami 20 piraso. Tapos mabibili nyo lang sa murang halaga pero bote. Pero wala akong dito lang sa Pilipinas, meron sa mga university na nag tissue culture. Pero karamihan kasi nagti-tissue culture sa mga school sa university. Isang ano lang isang klase lang. Halimbawa Venus flytrap lang. Tapos typical lang or B52 lang or kung anong tawag dito. Kung anong
available na cultivar. Tapos tatanungin niya rin ano pong ginamit yung na explant or experimental plant ba ano na yun? Ibig sabihin explant ang tawag nila dun eh. Seeds po ba yan, rhizome, o kung halimbawa galing na rin sa replasking na lang or yung galing rin sa bote. Kasi mahalaga yun, kung sasabihin nilang galing sa seeds yun, hindi mo pwedeng tawaging towering giant or spider, no? Kaya may naman maririnig kayo, o selling X spider kasi seed grown. And, so hindi na spider yon, seeds yun galing sa spider. Maaring may traits na spider pero hindi talaga yon 100% na spider. At hindi talaga spider yon, hindi matatawag na spider yon kasi nga hindi siya clone, kundi seeds siya. Kahit tissue culture siya, pagka tumubo sa seeds, iba na yon, diba? Pagka dinivide nila yun, na-replast, pinadami, no? At isang seeds lang naman yung pinagmulan, ayun at ayun lang rin yun. So makuklone nila na makuklone. Pero hindi yun, kahit seeds pa yan ng B52 o kung ano makultivar yan, hindi matatawag na B52 yan kasi true seeds eh. Kaya pagka may nakita kayong mga halaman na grown from seed, automatic and typical unless may sariling trait siya na pwede nyo pangalanan na iba, diba? Kaya nagkakaroon ng iba na DM Rosabella, Shenron at kung ano-ano pa. Kasi nga may mga unique traits sila. Sinagtala. Meron ako dito, taguro. Naubos lang, no? Pero pinakapaborito ko sa lahat yung Rosabella. Ewan ko, meron pa rin si Sir Rosella nun. Pagka may nakita kayo, balitaan nyo ako. No, magandang cultivar yun, Rosabella. Ang ganda ng pagkakulay niya, malapink, pinkish na BFT. So yun lang, ayun lang naman ang pag-acclimate ng tissue culture plant. Hindi ko maibigay yung kumbaga mapakita, ma-demonstrate, pero kung napakinggan nyo lahat ng sinabi ko, makigits nyo na kung paano. Acclimation lang talaga yung key. Tapos halos parehas lang yung mga gagawin nyo. Kumbaga, diskartehan nyo kung paano nyo masasanay. Pinakamadaling salita, masanayin nyo yung halaman mula sa 100% humidity papunta dito sa lower humidity at mas challenging na environment. So yun lang, God bless and bye bye.